Balik po tayo doon sa ating binasa. May kukwento lang ako sa inyo. Meron akong pamangkin. Kailan lang to ha? Kailan lang to? Sabi, Tito, tatakbo ko konsihal. Kasi mag-election, tatakbo ko konsihal. Sabi ko, bakit? Para yumaman ako. Sigurado, yaman ako pagka naging konsihal ako eh. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng konsihal ay ganito. Hindi ko naman sinasabi lahat ng politiko ay kaya gusto pumwesto kasi gusto yumaman. Pero may mga tao naman na maganda ang hangarin sa paglilingkod. Meron pang isa. Meron kami kamag-anak, matalino, maraming alam, basa ng basa, marunong magpatakbo ng kung ano-ano. Nasa isa siyang malaking kumpanya. Dito sa Pilipinas, ini-evaluate ng mga supervisor. Pero pag sa ibang lugar yan, i-apply mo yung gusto mong promotion. So, nag-apply siya. Ilang buwan pa lang, gusto niya maging manager, kaya ko yan. Kasi basa nga siya ng basa, matalino. Kaya ko rin yan. Nag-apply siya bilang manager. So, sa madalit sabi, since magaling siya, matalino siya, nakuha, naging manager siya. Pinagmamalaki niya yun. Sipyo, parang proud na proud siya. Talaga naman nakaka-proud. Ilang buwan ka pa lang, manager ka na ng isang napakalaking supermarket, retail outlet. Ganun ang laki. So, mamayang konti, kinukwento niya. Hirap pala. Yung mga tao, hirap pasunurin. Tapos yung mga polisiya, hindi niya akalain na ganun pala kahirap implement. So sa madaling sabi, na stress. Mamayang konti, nabalitaan ko, nag-resign. Kasi hindi niya kinaya yung kaakibat na trabaho. Hanggang sa mamayang konti, nabalitaan ko na wala na, hindi na siya nagtatrabaho talaga. Naapektuhan siya doon sa experience niya. Anong punto ko dito? Etong si Juan at saka si Santiago, si James and John, hinihingi nila na maupo sa kanan at kaliwa ng ating Panginoon. Yung pag-upo sa kanan at kaliwa ng Panginoon, ang ibig sabihin nito ay kapangyarihan. Pag naupo ka sa kanan ng Panginoong Jesus, ikaw ang second in command. Para kang vice president. Pag nando ka sa kaliwa, third in command ka. So yun ang hinihingi nila. Sabi ng Panginoon, hindi nyo alam yung hinihingi nyo. Hindi nyo kayang batayin ang pagdadaanan ko. Pero mamayang konti naman, nangyari naman yun. Naging first martyr nga si James. Siya yung unang-unang na martyr para sa kaharian ng Diyos. Ang punto ko lang dito, ang Panginoon natin pumunta dito para maglingkod. Yung pamumuno sa kaharian ay paglilingkod. Ang paglilingkod, kung titignan nyo sa diksyonaryo, ano ba ibig sabihin ng paglilingkod? Paano ko tutulong sa iba? Anong magagawa ko para makatulong sa iyo? Makagawa ng kabutihan para sa komunidad? So, ibig sabihin, ang paglilingkod ay paglabas sa sarili, pagbibigay ng sarili para sa kabutihan ng iba. Pero hindi ganun yung nasa isip nila. No? Sa ibang binasa, yung nanay pa nila humingi nun, sabi, pwede ba paupuin mo yung mga anak ko sa kanan at sa kaliwa? Power struggle is real. No? Bakit? Kasi nanay nila si Salome. Well, according sa tradition, si Salome. Si Salome ay kapatid ni Inang Maria. So, ibig sabihin, mga pinsan sila ni Jesus. Nepotismo, di ba? Parang ganun na hindi yung alam ko ang maglalagay sa akin sa posisyon, kundi dahil kilala ko sila, dahil kamag-anak ko. So, ganun kalala ang power struggle hanggang ngayon. Tapos, bakit nagalit yung mga kasamahan nila? 10. Kasi, gusto rin nila yung pwesto ng kanan at sa kaliwa. Hindi pa nila nauunawaan ng una. So, ganun din hanggang ngayon ang problema ng mundo. Papasok sa atin yung nais natin pagsisilbi o yung pagpamumuno, ipapasok sa atin. Anong pakinabang ko pagka ako'y napwesto? Pero hindi ganun. No? Ang tinuturo sa atin ng Panginoon pagdapas sa sarili. At nakikita yan sa buhay natin araw-araw. Tayo mga magulang. Sino dito mga magulang? Bakit kayo pumapasok araw-araw sa trabaho? Bakit? Para sa pamilya. Para ma-provide ang pamilya. Para makapag-aral yung anak nyo. Para may makain yung mga asawa nyo. Para mayroon kayong babayad sa upa kung may upahan kayo. Para may babayad kayo sa mga bills nyo. Ito ay pagbibigay ng sarili para sa pamilya. So, ito yung sana magandang halimbawa kung paano maglingkod, paano mamuno, yung pagbibigay ng sarili. At ito yung pinakita sa atin ng Panginoon, no? Hanggang sa binigay ng sarili niya
hanggang sa patayin siya para sa kapakanan natin. So, ibig sabihin, yung paglilingkod pala, ang ugat nito ay pagmamahal. Yung paglilingkod ni Jesus sa atin, pagmamahal. So, sana, ganun din ang maging motivation natin sa paglilingkod, sa pagtatrabaho, sa pumumuhay natin araw-araw. Sana pagmamahal. Tandaan natin, walang pinagagawa sa atin na hindi para sa kabutihan. Okay, good morning sa inyo.